bawal po ang nakasimangot ngayon. Sapagkat ang buong simbahan, ang buong mundo ay may dahilan para ngumiti at magpasalamat. Sapagkat ang Diyos ay nagtagumpay mula sa kasalanan o laban sa kasalanan at kamatayan. Noong pong bata pang simbahan, hindi po sila nagbabatian ng Happy Easter. Ang batian po ng mga unang Kristiyano, The Lord is risen, Alleluia, at yung pong kanyang binati ay sasagot ng He is truly risen, Alleluia. Kaya po, gusto kong kayong batiin ng bati, ang original na bati ng simbahan. The Lord is risen, Alleluia. Mukhang mga antok na. No? Isa pa. The Lord is risen, Alleluia. Palakpakan po natin ang Diyos. Sa araw pong ito ay masasabi natin, bago pa man po gamitin itong salitang ito, pero noon pa man po ay ginagamit na true love wins. Na ang tunay na pagmamahal ay palaging nagtatagumpay. Sa loob po ng 40 araw na paghahanda para sa misteryo paskwal ng ating Panginoong Jesucristo, pinagnilayan natin ang mga pagbasa simula sa paglikha hanggang sa account ng muling pagkabuhay. At ito rin po yung mga pagbasa natin. Sa katunayan, mayroon po dapat na 8 readings. Pero po, dahil po sa mga kaganapan at sa iba pa pong bahagi, ginamit lamang natin ay 6 na readings. No? At ang sinasabi po sa pagninilay na ito, na ang Diyos ay nanatiling tapat, na ang Diyos kailanman ay hindi nagbago ang kanyang pagmamahal sa tao. Unang-una po, hindi kailangan ng Diyos na likhain ang tao, sapagkat sa kanyang kalikasan, ang Diyos ay ganap na. Pero minabuti po ng Diyos na yung nag-uumapaw na pagmamahal na mayroon siya, ay magbunga sa pamamagitan ng pagbabahagi ng pagmamahal na ito sa kanyang mga nilalang. Kaya po originally, each one of us is called to love. Na ang buhay ng isang Kristiyano ay buhay ng pagmamahal. At dahil nga po sa pagmamahal na ito, inaasahan ng Diyos na ang bawat isa sa atin ay pipiliin na magmahal. Alam po natin at pinagnilayan po natin sa tulong ng mga pagbasa na tayo, bagamat tinubos na tayo ng Panginoon, tayo ay nananatiling mahina at nagkakasala. Pero ang sinasabi ng Panginoon, hindi nagtapos ang love story ng Diyos at ng tao sa kasalanan at kamatayan. Kundi sa awa ng Diyos, sa biyaya ng kanyang muling pagkabuhay, ang tao ay muling babangon sa kasalanan at kamatayan. Kaya nga po taon-taon ipinagdiriwang natin ang misteryo paskwal ng ating Panginoong Jesucristo para ipaalala sa atin na ang katapusan ng ating buhay ay hindi pagdurusa, hindi paghihirap, kundi ang masayang kaligtasan sa piling ng Diyos. At dahil po dito,
Paano ba natin isasabuhay ang ating pagmamahal? Mamaya po, yung isa nating kapatid na si Wendy ay bibinyagan. And after po ng prayer, after communion, she will share with us yung kanyang journey ng pananampalataya. At mamaya po, lahat tayo ay magpapanibago ng ating pangako sa binyag. Na kung saan sinasabi ng Diyos, at kung natatandaan po ninyo, nung umattend kayo ng binyag, syempre di pa natin natatandaan kasi karamihan sa atin baby. No? Kung umattend kayo ng binyag ng inyong anak, pamangkin, apo, no? Anak ng kaibigan, no? Lalagyan po ng Diyos ng banal na tanda. No? Tanda na kailanman ay hindi na mabubura yung atin pong noo nung tayo'y bininyagan. At sinabi dito ng pari, magpakatatag ka habang nilalagyan ng krisma yung ulo, magpakatatag ka sa iyong pakikisa kay Kristo bilang pari, propeta at hari. Mayroon pong threefold ministry na ibinahagi sa atin ang Diyos, kung saan sa pamamagitan ng threefold ministry na ito, tinuturuan tayong magmahal. We are sharing in the priesthood of Christ, na kung saan po sa pamamagitan ng pagkapari na mayroon tayo, pinapaalaala sa atin ng una at pinaka na dapat po nating mahalin, ang pinakampundasyon ng pagmamahal na ito ay walang iba kundi ang Diyos. That the love that we are sharing to our brothers and sisters is coming from an overflowing love na nararanasan natin sa Diyos. Lalo na po, nung mga panahon na maikukonsider natin ang ating sarili na tayo ay makasalanan. Na yung pong mga panahon na tayo'y bumagsak at nagkasala, the Lord never and will never condemn us. Kaya po hindi totoo yung pong sinasabi na, naku, kaya naghihirap yan kasi pinaparusahan ng Diyos. Minsan po may nagsabi sa aking kaibigan na sabi niya, siguro Father, kaya naghihirap ako ng ganito kasi pinaparusahan ako ng Diyos sa dami ng kasalanan ko. At sabi ko sa kanya, sabihin mo sa akin kung sino yung Diyos na sinasabi mo dahil yung Diyos na kilala ko at pinaglilingkuran kailanman ay hindi nagparusa. Sa halip, mas lalo niya akong kinaawaan, mas lalo niya akong tiningnan bilang isang anak na nangangailangan ng kanyang pagmamahal at awa. Ikalawa po, tayo'y nakikiisa sa pagkapropeta ni Kristo, na dapat po yung ating pagmamahal, ang tunay pong nagmamahal, kailanman ay hindi nagtotolerate ng mali at hindi totoo. Bilang mga propeta po, tayo inaanyayahan ng Diyos na mabuhay sa katotohanan at sa tama. Kaya nga po, kung mahal natin yung isang tao, hindi lamang po affirmations o papuri ang ibibigay natin sa Kanya, kundi ibibigay po natin sa Kanya yung mga bagay na dapat niyang malaman so that that person may continue to grow, not only as a person, but as a Christian. Kaya po, pag may nagsasabi sa akin, palagi, ng puro affirmation, mas natatakot ako. Kasi ibig sabihin, walang tumuring sa akin na tunay na kaibigan. Kung ako po ay mahal ng tao na yon, that person fraternally and lovingly will tell me na, Father Don, parang ang sungit mo ngayon.
O kaya sasabihin, Father Don, may pinagdadaanan ka? Parang lahat na lamang sinungitan mo na. O kaya naman sasabihin, Father Don, mukhang amoy mandirigma ka na. Kailangan mo nang maligo. Dahil po, ang paanyaya sa atin ay mamuhay sa katotohanan at totoo. At dapat po, lalong-lalo na sa mga magulang, dapat ay nagsisimula itong matutunan ng mga bata. Nagrereklamo po tayo ng mundo ngayon ay napakapusok at punong-puno ng kasamaan. Nagrereklamo po tayo na laganap ang korupsyon at kahirapan sa ating bansa. Pero babalikan po natin, saan ba halimbawa nagsimula ang korupsyon na ito? Nagsimula ito ay sa pamilya. Nung bata pa yung inyong mga anak at kumuha ng 5 piso at sinabi ng mga magulang, okay lang yan, 5 piso lang naman. Pumasok ng grade school, natutong kumuha ng 100 pesos. Nakita ng magulang, hindi naman natin ikakahirap yan. Baka may pangangailangan yung bata. Tumuntong ng college, nagkaroon ng jowa. Walang pambili ng bulaklak. Anniversary nila, kailangang bumili ng sunflower. Nakita sa Ever 350 pesos. Tapos kasama ang pandate, kumuha ng 1,000. Nakita ni Daddy. Sabi na ko, nagbibinata na yung anak ko. Pero never na sinabi ng magulang na masamang kumuha ng hindi nagpapaalam, masamang kumuha ng hindi sa kanya. Nagsimula sa 5 piso, pero dahil walang nagtuwid sa kanya, dahil walang nagturo sa kanya, yung 5 piso na yon, sa oras na ito ay maluklok sa kapangyarihan at posisyon, ay magiging katumbas ng milyon-milyon. Bilang mga propeta, kailangan nating manindigan sa kung ano ang tama at totoo. Dahil ang tunay na pagmamahal, walang hinahangad, kundi ikabubuti ng kanyang minamahal. Pangatlo po, tayo ay nakikiisa sa pagkahari ni Kristo. Ang larawan po ng pagkahari ni Kristo ay hindi isang maringal na lalaki na nakaupo sa trono at nakasuot ng ginintuang korona. Sabi po ni Kristo sa Ebanghelyo, pumarito ako hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. Ang atin pong pakikiisa sa pagkahari ni Kristo ay ang tawag ng paglilingkod. Na kung saan po ang tunay na nagmamahal ay naglilingkod ng walang hinihintay na kapalit. Kaya nga po naalaala ko, naikwento ko na po ito minsan dito sa St. Benedict. I was a young Capuchin profess. First year po ako noon, and I was assigned dito po sa dating parokya ng mga Capuchino sa San Jose, GMA, Cavite. At mayroon po dong bata na palaging nagtitinda ng pandesal. Ang trabaho ko po noon ay patayin yung ilaw pag umaga na. Kaya ako yung unang gumigising. At napansin ko po yung bata na yon, palaging nakatambay dun sa harap ng gate. At sabi ko sa kanya, ano yung ginagawa mo? Sabi sa akin noon, brother, hindi pa po kasi ubos yung pandesal.
At sabi ko sa kanya, nung araw na yon, sabi ko, sige, simula ngayon, pag hindi naubos yung pandesal mo, ako ang bibili. At binibigyan ko po siya noon ng kape. Hindi po yun alam ng community ko. Sikreto lang. Pagkatapos po noon, dahil wala pa po nung Facebook, Friendster pa lang, at ang cellphone pa po noon ay 3310 at 3315. So wala pa po noon way to communicate. At umalis po ako ng Cavite. Noong pong 2015, ako po ay nasa Carmelite. At nagkaroon po ng Vocation Jamboree ang Archdiocese of Haro. At sabi po ng mga religious, lagbigyan naman natin ng reward yung ating sarili. Kumain tayo sa isang restaurant kasi napagod tayo. So at nung pong kumakain kami sa restaurant, papatapos na po yung aming pagkain, may lumapit po sa aking waiter. Binigyan po ako ng isang cinnamon bread at isang tasang kape. At sabi po sa akin, "Sir, mayroon pong nagpapabigay nito." At sabi ko, baka po nagkamali kayo kasi hindi na po kami umorder. Tapos katunayan, tapos na po kaming kumain. Pero sabi ng waiter, "Sir, malinaw po yung instruction sa amin na ibigay po ito sa iyo." At may nakalagay pong note dun sa tasa ng kape. Nakalagay po dun, "The greatest moment in our life is when you help nameless people without expecting any return of love and kindness." At pagkatapos po nun, may lumapit sa akin na isang lalaki at sabi, "Brother, ako po yung madalas mong pinapakain ng pandesal at binibigyan ng kape. Salamat sa pagmamahal dahil minsan naramdaman ko that someone cares for me." At dahil sa pagmamahal na ito, sinikap ko na mapabuti ang aming kalagayan nang sa gayon, maibahagi ko ang kabutihan na aking natanggap mula sa inyo. Ang pagkahari po ni Kristo ay tawag ng paglilingkod. Na kung saan po, ang bawat isa sa atin ay tinatawag maglingkod hindi lamang doon sa mga taong kayang magbalik ng kabutihan na mayroon tayo, kundi sa mga tao na nangangailangan ng tulong, sa mga taong pinagkakaita ng katarungan, sa mga taong labis na naghihikahos, sa mga taong nangangailangan ng ating pagmamahal. Because at the end of our life, there is only one measure na gagamitin sa atin ng Diyos. Sabi po ni San Juan de la Cruz o ni Saint John of the Cross, "Amor con amor se paga." The measure of love is to love without measure. Pag humarap po tayo sa Diyos na muling nabuhay, sa Diyos na palagi nagbibigay sa atin ng pagkakataon, tatanungin tayo, papaano ka nagmahal? Kaya nga po, kaya siguro, sabi ko, kaya siguro nandito pa ako sa mundo, hindi pa nababangga yung Move It na sinasakyan ko. Hindi pa ako bumubulagta sa Commonwealth. Dahil mahilig po ako mag-angkas, mag-Move It, o ang tawag dito, yung joyride, kasi sobrang traffic. At sabi ko, kaya siguro hindi pa ako bumubulagta. Wag naman sana. Dahil tinatawag pa ako ng Diyos sa isang malalim na pagmamahal. Na tinatawag pa ako ng Diyos na hindi pa sapat ang pagmamahal na ibinabahagi ko sa aking kapwa.
para ako ay makapasok sa kanyang tahanan. Kaya po inaanyayahan ko kayo ngayong gabi, sa Pasko ng muling pagkabuhay, piliin po ninyo na magmahal. Tinatawag po kayo ng Diyos bilang mga magulang, bilang mga anak, bilang mga apo, bilang mga kaibigan, bilang mga pari, mga relihiyoso at relihiyosa, mga taong nagmamahal na palaging piliin na magmahal. Yung pong ekspresyon ng ating threefold ministries ay maisasabuhay natin sa ating mga kanya-kanyang bukasyon. Pero iisa lang po ang tawag, isa lang ang mensahe ng muling pagkabuhay. Magmahal, magmahal, magmahal. Piliin na magmahal dahil kailanman ang pagmamahal ay hindi magkakamali. Na kailanman ang pagmamahal, ang tunay na pagmamahal ay palaging magbubunga at mamamayani. Kung gusto po natin na baguhin ang Pilipinas, kung gusto po natin na baguhin ang mundo, piliin natin na magmahal kahit tayo ay nasasaktan. True love hurts. At ito lamang po ang basihan ng tunay na nagmamahal. Sa oras na ikaw ay masaktan, sa katulad na maranasan mo ang pagkapako ni Kristo. And yet, ang pagmamahal ng Diyos ay hindi nagtapos sa krus. Ang pagmamahal ng Diyos ay nasa muling pagkabuhay. Kaya po, mamaya, sasabihin po ni Deacon Al, tapos na ang pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Aleluya, aleluya, isinusugo kayo ng Diyos, pabalik sa inyong mga tahanan, pabalik sa inyong mga komunidad, pabalik sa lugar kung saan tayo nakatira at nagtatrabaho, at sinasabi ng Diyos, humayo kayo at magmahal. The Lord is risen, aleluya! The Lord is risen, hallelujah. The Lord is risen, hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon.